Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Natatawa ako dito sa dito sa video ni, 'di ba, naglabas ako ng ng video. Ito yung video na in-upload ko, sorry. Ang title nito, Ed Caluwag hahamunin si Ghost Hunter 88. Kasi ito, nasa barangay hall kami niyan eh. 'Di ba, naghihintay kami, nakatayo kami diyan. Naghihintay kami ng approval nung location. So, nandyan si Just Clint. Kilala nyo naman si Just Clint, Just Clint, si Sir Ed ako. So, nakatayo kami dyan. May pinag-uusapan pa kami before yan eh. Sabi kong ganon. Kaya tinutulungan ko talaga dahil pagka hindi mo inano yung mga peke, lahat. Kasi ako, ang sinabi ko dyan, nakalimutan ko na yung sinabi kong tinutulungan ko. Yung paranormal community yata ang tinutukoy ko. Pero correct me if I'm wrong, pero hindi ko na matandaan. Sabi ko parang, kaya ako tinutulungan ko. Enthusiast dito. Ang sabi ko dito, tinutulungan ko talaga dahil pagka hindi mo inano yung mga peke, pag hindi mo inano yung mga peke, lahat ng enthusiast dito sa Pilipinas pagtatawanan sa ibang bansa. Yun ang concern ko, yung mga paranormal enthusiast dito, yung mga mag-ghost hunting ng legit. 'Di ba? Kasi dito sa Pilipinas may mga uri ng ghost hunter eh. May mga ghost hunter na gusto lang talagang kumita, na wala naman talagang passion dun sa ginagawa, 'di ba? Para ang kanilang purpose ay kumita lang talaga. At meron namang iba na gusto lang talagang tuklasin yung totoo. 'Di ba? Gusto lang malaman kung ano talaga ang meron sa paranormal. Now, kung ang mamamayan ay yung mga peke, yung mga multo na nakakumot, pagtatawanan kasi tayo sa ibang bansa. May mga duwending nakakausap. So biglang ang sinabi ni Sir Ed, 'di ba? Ito yung sinasabi ko, dito sa Pilipinas pagtatawanan sa ibang bansa. Baba ng quality. Grabe naman. Sabi ko siningit ni Sir Ed, lalo na yung 88, di ba? So, maliwanag, si Sir Ed yung nakaisip noon. Kasi napapanood niya rin si 88. So, ito yung nilabas na video ni 88, di ba? Sabing ganun ni 88. Duwende, hinamon daw ni Ed Caluwag daw. Hinahamon daw ni Ed Caluwag daw yung duwende. Ipagpatuloy nga natin yung yung video. Sige. Yung kay 88 muna, At ibabangga natin yung kasinungalingan ni 88 dito sa video na to. Halata dito, inuulol niya na lang yung mga tao dito eh. 'Di ba? Halata mong natataranta si 88 dito. Ngayon po, ang dami pong mga tao na nanghihinala pa rin sa atin. Kasi yung mga kaibigan po nating duwende, kami po daw ay naghihingi po ng mga pang-alay po. Kailan yon? Sino nagsabi na nanghihingi kayo ng pang-alay? 'Di ba? Sino ba yon nagsabi na nanghihingi kayo ng alay? Hindi kayo nanghihingi ng alay? Nagpaparinig kayo? 'Di ba? Kasi nga 'di ba may mga videos kayo before nung hindi pa gawa yung FARC ni Linyo. 'Di ba? Nagpapakita kayo diyan na nag-aalay-alay kayo. Hindi kayo nanghihingi, nagpaparinig kayo. 'Di ba? Malinaw naman yung sinabi ko sa off the record eh. Na itong mga ghost hunter na peke na to, hindi naman sila nanghingi, nagpaparinig. 'Di ba? Sa mga kaibigan ko at saka naghihingi po daw kami ng pira. Tingnan mo, kasinungalingan talaga ni 88. Sobrang sinungaling talaga na itong taong to. Walang nagsasabi ng ganon na nanghihingi kayo ng pera, nagpaparinig. Kung malaman po nyo guys, marami pong taong gusto pong magpabagsak. Ngayon, nandito po ako kasi meron pong nagsabi po sa atin dito sa messenger natin na ipatumba daw tayo. Sinungaling! Napakasinungaling talaga. Pakita mo sa messenger mo yan.
Ba't kayo papatumba? 'Di ba? Eh di wala nang madidiskubrihang katotohanan sa Baka ako pwede nyo pang ipatumba para manahimik ako. Pero ikaw, ang gusto nga namin sa sagot mo eh. Ba't ka patutumba? Yun ang gusto ng mga tao sa humarap ka. Paano ka pa haharap kung ipapatumba ka? Unless may maipakita ka na message sa'yo na ginawa nyo din. Di ba? Walang gusto magpatumba sa'yo. Gusto lang sumagot ka. Sorry, Sir 88 Napaka-bobo ng logic na yon na ipatumba ka. Di ba? Unang-una, pag pinatumba ka, may magsususpetsa na agad na galit sa'yo eh. Pero ang gusto kasi mangyari sa'yo, ma-interview ka, magsalita ka sa publiko ng harapan doon sa mga kritiko mo, ba't kayo papatumba? Di ba? Kahit ba naman nang uulol ka dyan eh. Hindi worth it na ipatumba ka. Ang dapat na gawin, sumagot ka. Di ba? Yung patumba. Matagal nyo ng gimmick yan, di ba? Na may screenshot pa kayong pinapakalat nun na yung pala, sino ba yon? Yung naka-debate ko na kakampi nyo? Kakampi nyo pala yon. Yung nagbabanta sa inyo dati. Tapos ako pa yung pinagbintangan na pinagbabantaan ko daw yan. Ano ba? Sino ba yon? Yung nakadebate ko na nasa parking lot siya. Yung team linyo din. Ano ba name nun? Na hindi rin makasagot ng diretsyo. Na nadudulas-dulas pa. Hindi naman RBS, RBS yun eh. Parang ganun din yung name niya. Kung hindi po daw tayo makulong dahil po sa ginawa natin laboratory, meron pa silang sinumbong sa atin guys, no? Ipatumba po daw tayo nila. At saka sinungaling talaga to. Sinungaling. Sobrang sinungaling. hinamon din po si kaibigan Duwende. Ginamit niya yung tao na sikat sa GMA. Hindi naman po siya kumapatol po, no? Dahil po alam ko napakabuting tao. Talaga? Ginamit? So, ibig sabihin, ano sabi mo? Yan. Kumapatol po, no? Hindi daw Dahil po alam ko napakabuting tao din yan. Kasi ang kanyang nilagay po doon sa kanyang video daw, hinahamon po daw ni Ed Kaluwag si kaibigan nating Duwende. Kaya nandito. Tamo, sinungaling talaga to, tong taong to. Ang nilagay daw doon sa video, hinahamon daw ni Ed Kaluwag yung kaibigan nilang Duwende. Napakasinungaling mo talaga. Ay ang nakalagay dito, Ed Kaluwag hahamunin si Ghost Hunter 88. Ikaw ang hahamunin. Tingnan mo kung paano mo binibilog ang ulo ng mga follower mo. 'Di ba? Tingnan mo kung paano binibilog ni Ghost Hunter 88 yung mga follower. Kayo mga tanga-tanga, hindi nyo nahahalata. Totoo nga ba na hinahamon ni Ed Kaluwag yung Duwende niya? Totoo ba yon? Sige nga, panoorin nga natin to. Man yun. Napanood ba yun kay 88? Ano naman yun, sir? Sabi daw ng Duwende niya, tatanungin kung totoo daw si Sir Ed. Tapos yung... yung Duwende? Kay Jay Costura. Yung Duwende? Parang gago. Kunin ko kaya yun, sabihin ko, sige harapan tayo, tawagin mo yung Duwende mo. Diba? Hamunin ko kaya yun. Ilabas mo ang Duwende mo. Ikaw ang hinahamon ni Ed Kaluwag. Hindi yung Duwende mo. Ginagawa mo naman tanga yung mga nakikinig sa'yo, 88. Imposible naman yung tinutukoy ni Ed Kaluwag dito ay yung Duwende mo. Sasabihin dito? Kunin ko kaya yun, sabihin ko, sige harapan tayo, tawagin mo yung Duwende mo. Tawagin mo ang Duwende mo. Ikaw yung hinahamon ni Sir Ed Kaluwag. 'Di ba? Wag mong kasi maniwala ka sa akin, mabubuking ka na. Mabubuking ka na sa ginagawa mong kasinungalingan sa mga mo. Sa mga followers mo.
'Di ba? Hindi na uubra yan 88. Yung mga paganyan-ganyan mo na yan. Ito po tayo guys, para po iparating ko sa inyo at kausapin natin si kaibigan nating Duwende kung ano ba ang gagawin po niya ngayon, kung papatulan po ba niya. Kaya wala tayong magawa guys kung ano man po ang kanyang gagawin po dito ngayon. Kaya marami nagsumbong sa atin guys, meron silang nakukuha, no? Gusto nilang pakialaman yung mga herbal natin at saka Herbal, yung herbal daw nila. yung mga nakukuha natin po. Tamo, kahit pabo mo hindi naniniwala sa'yo. Sabi ng pabo, ulo. Saka yung mga nakukuha natin po dyan sa gubat. Marami pong nagsumbong sa atin Oh. kanina. Mula na napanood po nila yung video natin. Kasi akala siguro nila tayo ay naghingi po ng pira sa mga OFW dito at saka para ay magbigay tayo ng mga alay po ng kaibigan natin mga Duwende. Never po kami. Palantarin po ninyo kung sino Hindi naniniwala yung pabo. sa amin na team din nyo naghihingi ng pira ng mga OFW. Kung meron man akong O, diba? Sabay bawi niya. Kung meron man ako na... kuhang pira, pinagsisikapan namin yan, pinaghihirapan no, na Pinaghihirapan yung manloko. makatulong at para maibayad po sa Saan? mga order shipping fee. Kaya nandito tayo guys. Tamo? Hindi, ito kasi hanggang ngayon ba 88 bobo ka pa rin umintindi? Ang panluloko kasi part doon, pinapalabas mo yung mga langis-langis mo yan, ay gamot sa sakit katulad ng diabetes. Meron pa nga, ginagawa mo pang antivenom yan eh. Yan langis mo na yan eh. Na hindi naman proven talaga eh. 'Di ba? Wala namang pagsusuri yung herbal mo na yan. Let's say halimbawa nagbebenta ka ng herbal yung mga langis-langis na yan. Saan ang proof do na nga nakakapagpagaling ng diabetes yan? Yun na nasa post mo eh. 'Di ba? Pinagkakalat mo na gamot sa diabetes yan, tapos bibili yung mga tao dahil naniniwala sa'yo na gamot sa diabetes yan, na wala pang gamot sa diabetes. Hindi ba panluloko yun, 88? Ginagawa mo naman tanga yung mga nakikinig sa'yo. Kasi hinamon si kaibigan natin Duwende. Hinamon po daw. Iwan ko lang. Basta na, Ikaw ang hinahamon. Tamo, ewan ko lang, hindi mo pa alam. Hindi ka kasi nanonood. Ang problema, napanood ito ng mga supporters mo. 'Di ba? Nakakahiya. Tapos ngayon nagaganyan-ganyan ka, hindi mo sagutin ng diretsyo. Ikaw ang hinahamon. Hindi ka nga namin ino-open, si Sir Ed yung nag-open sa'yo eh. 'Di ba? Kitang-kita naman sa video, hindi naman yun ang pinag-uusapan, biglang ipinasok ka ni Sir Ed. Tamo, ito i-start ng usapan namin. Kaya tinutulungan ko talaga dahil pagka hindi mo inano yung mga peke, lahat ng enthusiast dito sa Pilipinas pagtatawanan sa ibang bansa. Baba ng quality. Lalo yung No, lalo yung 88, siya yung nagsingit sa'yo. Di ba? Ikaw yung tinutukoy, yung pinagsasabi mo dyan. nakita ng mga kaibigan po atin na nag-chat, hindi yan. Papatol po yung tao na yan dahil po napakabuti, sabi po nila. Hinahamon eh, wala. Ipakita mo yung chat na yon. Wala, hinahamon ka nga eh. Hahamonin ka nga eh. In fact nga, kami nga ang pumigil dyan eh. Nahamunin ka dahil bababa siya sa level mo eh. Di ba? Kami nga ang pumigil dyan eh. Mamaya, ipa-play ko sa inyo mamaya. Patapusin muna natin sinasabi ni 88. Mabuting tao po daw si Ed Kaluwag. Kaya lang, minsan ginagamit po O, kita mo? sa isang taong panuway, demonyo. Sabi niya, mabuting tao daw si Sir Ed. Pero ginagamit daw ng Anong palagay mo kay Sir Ed? Uto-uto? Katulad ng mga followers mong uto-uto? Di ba? Ginagamit daw, panoorin natin kung ginagamit si Sir Ed ha. Grabe naman yun. Napanood ba yun kay 88? Ano naman yun sa... Sabi daw ng Duwende niya, tatanungin kung totoo daw si Sir Ed, tapos yung
yung duwende. Okay, J. Costura. Yung duwende. Parang gago. Kunin ko kaya yun, sabihin ko, sige harapan tayo, pampag tawagin mo yung duwende mo. Huwag ka na Sige. bumaba sa level nila, sir. Oo, wag na. Tama, kami pa nga pumipigil eh. Wag ka nang bumaba sa level nila, sir. Sabi ko, wag na. Hayaan mo na sila doon. Hayaan mo na sila doon. Kami nga ang umaano, pumigil dyan eh. Tapos sabi mo, ginagamit. Hindi mo lang talaga malabano ng direkta si Sir Ed Caluwag. Di ba? So may paano-ano ka pa. Ang nangyari kasi dito, binild up niya si Sir Ed Caluwag do sa vlog niya. Tapos nung si Sir Ed na yung nagsalita against sa kanya, yung mga palusot na ginagamit. Just imagine, paano ako manggagamit? Ganun ba kalaki impluensya ko? Eh kahit nga skeptikin ko yan ng harap-harapan si Sir Ed Caluwag, nakikipag head-on sa akin yan ng sagutan eh. 'Di ba? Paano mong gagamitin yon? Kahit minsan skeptic ako diyan kay Sir Ed. 'Di ba napansin niyo yung video namin sa Bitbit? Papakita ko sa inyo ha. Baka sabihin nyo kasi Bitbit. Kasi dito talaga ako amazed na amazed dito sa part na to. Kasi may video pa dyan eh. Ang saksi dyan si Pinoy Soldier TV. Nung nung nandoon kami sa parang base camp, nagtututuro na si Sir Ed dyan na may entity daw doon sa part na yon. 'Di ba? Then napag-usapan yung dowsing rod niya. Dito ako skeptic sa dowsing rod niya. 'Di ba? Kamay. Kasi sabi ko, ang theory ko diyan, may micro movement ang kamay kaya gumagalaw. Parang hindi naman intentionally pero involuntary bias na porkit dun mo tinuro ay dun tuturo yung rod mo. Mabali. Sige nga sir, yung kamay para makita nila na kasi tama. Kasi ang unang theory ko diyan, may micro movement yung kamay. Sinasabi ko, skeptic ako diyan. Yan, ayun yung sinasabi mong tingnan natin yung micro movement, saan? 'Di ba? Pinapakita niya naman ng diretso, maaring meron nga namang micro movement pa rin, 'di ba? Kaya lang madilim diyan, hindi ko naman makita maayos. 'Di ba? Nagiging skeptic ako harap-harapan diyan kay Sir Ed. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nagpapagamit sa akin 'yan. 'Di ba? Ako sa dami-dami ng pwedeng paggamitan ni Sir Ed, sa akin pa magpapagamit. Ano ba? Tayo ay mapabagsak. Patawad guys kung Walang gustong magpabagsak sa'yo. Ang gusto lang, sumagot ka. 'Di ba? Matagal naman na yung sinasabi na yan na sumagot ka. Hindi mo lang matanggap ngayon dahil bumabalik na sa'yo yung mga kasinungalingan mo. Mahirap ng patunayan yan, 88. 'Di ba? Ngayon, gumawa ka na naman uli ng isang kasinungalingan para pagtakpan na naman yung paghahamon sa'yo. patulan natin ito. Kung ano man paabot sa mga kaibigan po natin dito. Wala. Wala mo. 'Di ba? Kaibigan? Shoto? Wala. Hindi na uubra yan. Marami na nakapag-isip-isip. Asa si kaibigan building ninyo? Narito po ako kaibigan. Alam ko marami po kayong nakukuhang yung pabo hindi naniniwala sa'yo. Oh, loko. balita. Ano mo? Ako kaibigan. Asa si kaibigan building ninyo? Kinukontra ka ng pabo eh. Narito po ako kaibigan. Alam ko marami po kayong nakukuhang mga balita sa mga followers natin kasi hinahamon po kayo. Tamo, Ano? napakasinungaling talaga nitong taong to. No? Ikaw yung hinahamon. Ang ginagawa ni 88, pinapasa niya doon sa duwende para mawala siya doon sa picture. Ikaw yung hinahamon, ikaw yung gustong makaharap. Yun lang naman ang tanong eh. Ang hinihintay lang naman siya, o sige, harapan kaming dalawa ni Ed Caluwag. Yun lang naman hinihintay sa'yo eh. Pero wala eh. Maniwala ka sa akin, pupuntahan ka niyan, 88.
pag kumasa ka. Lalo na may expose kayo sa mainstream media. Maniwala ka sa akin, pupuntahan ka niyan. Kami na nga lang pumipigil kasi ayaw din namin na magkaroon ka ng exposure sa sa mainstream media. Sa bagay, medyo maganda din 'yun na ma-expose ka din. 'Di ba? Kaya lang yung pag-aabalahan ka ng sige, papayag na rin ako. 'Di ba? Kaya lang ang problem sa naduduwag ka na. Tinuturo mo kahit hindi naman yung duwende yung hinamon mo, ang hinahamon ikaw. 'Di ba? Pinapasa mo na lang doon sa duwende mo. Gagawin po natin dito kasi hinahamon po daw kayo. Sinungaling talaga, no? Sinungaling. Opo kayo. Ano po ang maipakita po ninyo, kaibigan? Sabi po ni kaibigan, guys, huwag kang pumatol itiit sa mga Naks. tao nung nagsimula ka sa social media. Tinan mo ang kabulshitan nito, no? Pag may threat dun sa kanila, may mga mangkukulam, may mga todo patol sila. Pero ito kasi threat na ito, credibility nyo na yung pinag-uusapan dito, men eh. Hindi ba gagawa ng movie ang duwende mo? Credibility na yung pinag-uusapan dito, men eh. Mas dangerous yan yung threat na yan, mas dangerous yan kaysa sa mangkukulam na pumupunta dyan. Sisiw nyo nga lang sa inyo mangkukulam, di ba? Tapos itong threat na to, wag papatulan, come on. Actually, pumatol ka na nga eh. Kasi napaghalataan na affected ka talaga. Nakachat ko nga si Sir Ed Caluwag, sinabing ganon, nataranta ka daw. Yan pa nga lang daw, nataranta ka na. O, akala nyo, nag-iimbento ako. Tingnan natin yung chat sa atin ni Sir Ed Caluwag. Nung finorward ko yung video mo. Ang sabi, ganon, nataranta ka na. Di ba? Akala mo, ginugoyo kita, ha? Hindi uso ang pagsisinungaling dito sa channel ko. Dahil ayaw pa mag-load ng Facebook eh. Mabagal talaga. Anyway, pagpatuloy mo na habang naglo-load yung Facebook. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinitira dahil po Tamo! sobrang Ikaw pa rin ang tinitira, hindi ikaw. Hindi yung duwende mo, ikaw. Talagang ginagago talaga ni 88 yung mga tao, iniiwas niya sa kanya. Talagang, kasi alam ng tao, mahal ng mga tao yung peke mong duwende. Di ba? Kaya dyan mo grabe. Sobrang pagsisinungaling na. nila sa inyo. Dahil po daw, guys, di tayo sumuko sa kanilang ginagawa. Alam mo ba, kaibigan, sabi po nila, naghihingi po daw tayo ng pira para ibigay sa inyo, para ialay. Walang nagsabing ganon. Walang nagsabing ganon. Napakasinungaling mo naman eh. 'Di ba? Walang nagsabing ganon. However, nagpaparinig ka. 'Di ba? Nagpaparinig ka. Yung mga naunan yung video dati. Actually nga yung sinasabi kong yung nagpapaalay na yon, ang sinabi ko do sa off the record yung isang ghost hunter sa Nueva Ecija eh. 'Di ba? 'Yan ang tinukoy ko eh. Pero yung kayo din eh. Nagpaparinig din kayo before eh. Asa na ba yung mga lumang video na nag-aalay-alay kayo diyan? Ito lang nga tapo ka. Yung pakita kayo ng, 'di ba? Isa rin 'yan yung pakita kayo ng pakita na nililinis nyo kunyari. 'Di ba? At dahil naglilinis-linis kayo diyan, may magpapadala na sa inyo na pampalinis ng lugar nyo. 'Di ba? Yung park nilinyo. 'Di ba mga kababayan ko? 'Di ba? Ito yung Kalaki naman. ito yung mga yung mga kasinungalingan nyo dito. Pakita kayo ng pakita na hindi kayo nang hihingi talaga. Pero pakita Ito sa punso. pakita kayo ng pakita na nililinis nyo yung park ni Linyo. 'Di ba? Pakita kayo ng pakita na inaalayan nyo si Linyo doon. Yun naman yung point doon eh. Pero hindi talaga kayo nang hihingi. Katulad nito, no?
Ito na po yung ipapakita ko sa inyo guys na kasi po umpisa na po ng ating pag aayos po dito sa punso nila niya. Wala po kaming nakulikta, Sir Iron eh. Sariling pera ko po yun. Sahod po namin ni Tate yun. Sa lahat po ng nagbibigay ng para mapaayos po natin yung kapaligiran po ni Linya dito. Di ba? Mga kasinungalingan nyo, may mga nagbibigay ng nagpapaayos sa kapaligiran ni Linyo. Nagpaparinig kasi kayo eh. Hindi naman kayo direkta talaga nang hihingi. Katulad nito, paano ka ba magparinig ha? Paano ka magparinig? Paano ka magpaawa para padalhan kayo ng pera? Ganito ka magpaawa. Ganito kayo magsinungaling. Hindi ko naiintindihan kung bakit hindi nga nahahalata ng mga supporter niyang pagsisinungaling niya. Mayaman. Dito sa video na to, kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Hindi naman ako mayaman. Pobre naman ako. Mahirap. Diba? Kapag hindi nakapagtrabaho ng sakahan, wala pong makakain. Ganyan ka magsinungaling. Diba? Ganyan ka magsinungaling. O paano ko nasabi sinungaling ka? Papakita ngayon ni Baby Boss Samar yung sahod mo sa YouTube, o. Makita. Hindi makita. Nakita natin para. Ayan, o. Diba? Wala naman talaga ako. Kahit Kahit duling na pera daw, wala siya. duling na pira, no? Opo nga, ito sa Dahil kinanti ko ng kinanti, ipinakita nila yung sweldo nila monthly sa YouTube. O, ayan. salary ni Tito. O, yan daw ang salary ni 88, o. $3,353. Magkano yan? Kinonvert ko sa Times mo yan, bunga. sa Times mo. Hindi makita. Nakita natin para. oh, yan, o. 195,000 sinisweldo monthly sa YouTube. Now, kayo mga nagpapadala dyan, papayag ba kayo nun? Ganyang kataas ang sweldo ng binibigyan nyo ng pera? Di ba? Kung tutusin, kung ganyan na sweldo ko monthly, yung mga gamot-gamot na yan, bibigay ko na lang yun sa inyo. Pero ang gusto kasi ni 88, kumita. Kumita dahil sa katangahan nyo na supporter. Di ba? Tapos sasabihin nyo, itong mga to, hindi talaga nanghihingi sa inyo, nagpaparinig sa inyo yan. Nakita nyo naman kung gaano magpaawa sa inyo, di ba? Na pobreng-pobre daw siya, hindi daw siya makakain kung hindi daw siya magsaka. Pero sa YouTube pa lang, 195,000 ang sweldo. Ano ba? At saka, ginamit niya yung isang taong mabuti na may puso at may utak. Ginamit niya Ginamit ko daw yung may puso at may utak. Anong feeling mo kay Sir Ed Caluwag? Tanga? Sabi mo may utak. Kung may utak yun, hindi magpapagamit yun. Di ba? Nakita niya lang talaga na kagaguhan yung ginagawa mo. Hindi magpapagamit yun. Ikaw na nagsabi may utak, di ba? Kaya nga siya may utak dahil nahalatang peke ka eh. siya ay sumikat. Hinahamon ka daw niya. Yun po ang nag-chat sa atin. Hinahamon po daw kayo kung totoo po. Sinungaling, hinahamon. Ikaw ang hinahamon, hindi ang duwende mo. Ano pong maipaabot po yung papatulan po ba ninyo or ano ang gagawin natin dito? Sabi po ni kaibigan natin Windy, ito lang mapaabot niya. Kung mayroong kasalanan si Gusanter 88 nagawa po niyang Kung may kasalanan si Gusanter 88, sinungaling ka. Naggagaganyan-ganyan na kung may kasalanan daw si 88. Diba? Kasi alam mo, mabubuking ka na. mayroong kasalanan si Gusanter 88 nagawa po niyang pagkakamali. Ito daw ang nagsasaper, hindi po kayo ang grabe no. Totoo lang guys. Tamo, nalilito na siya sa sinasabi niya, no? Kasi wala ng direksyon. Hindi niya alam kung paano babalansihin eh. Sabi ni kaibigan, dili ka mo ang parusahan. Hindi kayo parusahan, kundi ako. Huwag po kayong mag-isip ng masama sa amin dahil po wala kaming hinihinging pira sa mga OFW. Mas, alam mo ba kung pwede palantarin ninyo, kung gusto po ninyo, palantarin po ninyo yung mga tao na Hindi naman nila alam na hinihingan mo sila eh. Yun nga ang point dun eh. Nagpaparinig kasi kayo.
Sino ba nagsabi? Sino ba nagsabi ng hihingi kayo? 'Di ba? Wala namang sinabi naghihingi kayo eh. Nagpaparinig kayo. Kaya nga anong nangyayari, kusang loob na nagbibigay sa'yo. May nagbibigay ba sa inyo? Proven naman doon sa video eh. Yung mga sinabi mo dito, oh, ibig mo sabihin, sinungaling ka? Asan na ba yun? Ibig mo sabihin, sinungaling ka dito nung sinabi mo na, ayan o, yung mga nagbibigay? Diba? May nagbibigay sa inyo, men eh. Nagbibigay ng para mapaayos po natin yung kapaligiran po. Tama, nagpapasalamat ka doon sa mga nagbibigay. Tapos sasabihin, hindi ka talaga nang hihingi. Nagpaparinig nga kayo. Paulit-ulit na lang ako eh. Ipinipilit mo na sinasabi ng mga kritiko mo na nanghihingi ka. Hindi ka nang hihingi. Nagpaparinig ka. Ang tendency may nagbibigay. Meron nga, di ba, minsan, nagpaparinig ka pa eh. May bibilhin tayong lupa. Para mailipat ko na kayo mga kaibigan kong duwende doon. Nung si duwende puti, di ba? O tsaka si duwende itim, yung pinupuntahan nyo. Sabi nyo, lumipat na lang sa amin kasi may bibilhin kami lupa. Gumaganon kayo nun before eh. Hindi naman kayo nang hihingi. Siyempre, dahil mahal na mahal kayo ng followers nyo, automatic na yon na hindi kayo matitiis. Ito, nag-load na yung nag-load na yung message. Ipakita natin yung yung message ni Sir Ed, no? Diba? Kung paano ka kung anong size up ni Sir Ed sa'yo. Kasi finorward ko yung finorward ko yung message mo eh. Kasi nag-uusap kami dalawa niya, no? Ito yung mga pinag-usapan namin, si Sir Ed Caluwag yan, ha? Sa conscious belief kasi sinasabi na malakas ang Tuesday, Friday. Ayun, sabihin ko sa Saturday, Sunday po, okay, yun lang, walang pasok. 'Di ba? Okay lang naman sa belief lang naman 'yun, 'di ba? Nag-uusap kami dalawa, sige po sir. Then ang ginawa ko, finorward ko ngayon itong video mo. Ang sabi, ito may date naman 'to, Saturday 7:45 kung kailan mo in-upload yung video mo. Sabi ko, ginagamit daw kayo sir, maganda yan pag nag-podcast tayo, yari ka. Pag nag-podcast kami, sa channel niya, i-expose ka. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Sige sir, sabihan nyo kami. Si Sir Ed nga nagpo-perso sa iyo eh. Naalarma agad, naalarma ka daw. Sabi ko gano'n, hindi naman duwende hinamon siya. Ganun pa lang nataranta na. 'Di ba? Kaya kahit anong gawin mo 88. Ito, baka sabihin nyo, kaya lang personal ni Sir Ed to eh. Yan active 20 minutes ago. Hindi ko gawa-gawa, clickable yan. Baka sabihin nyo, edit to eh. 'Di ba? Nai-scroll yan oh. 'Di ba? May pinag-uusapan kami na iba. Naisingit lang sa dahil pinorward ko yung video mo. Ikaw naman. Tapos kung mga kasinungalingan ang pinapakain mo sa sa mga supporters mo. Nagsasabi na naghingi tayo ng pera. Kasi ilang years na, kaibigan? Hindi ka nang hihingi ng pera? Ano pong masasabi po ninyo kay Sir Ed, ginamit po niya? Ipipilit talaga. Po niya guys, mabuting tao yan. Ginagamit lang sa taong demonyo para lang po daw siya ay alam mo ba kaibigan, noong tungkol sa iyang kahambog, sinabi niya, tinira daw niya yung si FLM, no? Napakulong daw niya. Sino ka ba? Napakulong? Ako? Namin? 'Di ba? Napakulong namin yan. O, proof. 'Di ba?
team namin yung nagpakulong doon, UTW. Tama ha? Kami ang nag-gather ng evidence doon. Sa bisa ng isang warrant dinala sa NBI Cybercrime Division ang negosyanteng si Francis Leo Marcos. 2018 nang ilabas ng Baguio City RTC ang warrant dahil umano sa paglabag sa optometry law ni Marcos kaugnay sa kanyang mga optical mission. Dinimanda ho tayo ng mga optical clinic sa Baguio dahil sila ho'y walang kinikita at tayo nagbibigay ng libreng salamin sa mga tao. Kami ang nagkalkal niyan. Ang daming kasong nakalkal dyan. Dahil nga nagpapanggap itong nagpapanggap itong mayaman eh. 2010 pa ho yan. Bakit daw kayo kinasuhan, sir? Ay, wala nga ho silang kinikita. Lumutang naman ang isang Oh, complainant. si Sir Yulen Marcos. Kilala mo yan si Sir Yulen Marcos? Katim namin yan. 'Di ba? Kami ang tumulong diyan. UTW yan si Sir Yulen Marcos Sa kanya, ginagamit lang ng negosyante ang pangalang Marcos para makapanloko. Why are you using the Marcos family? I am a Marcos. My name is Marcos. O, 'di ba? O, proof na ito si Sir Yulen Marcos Yulen Marcos ha. Proof na ito ay katim ko. Hanggang ngayon nga kausap ko pa rin yan eh. Kaya lang nag-distance na ako diyan kay FLM dahil focus na ako sa paranormal. Proof na may GC kami niyan. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung Anti-mangusin. 'Di ba? Norman Mangusin kasi yung ipapakita ko sa inyo kung sinong mga member ng GC na yan. 'Di ba? Kasi ang tawagan namin yan insan. Ito si Sir Yulen Marcos, legit ito na nakamag-anak ng mga Marcos. 'Di ba? Na ang ginamit din ni FLM. Kita mo, yung humarap sa warrant of arrest, ano ba yung mga mga members niyan? Sino-sino mga members niyan, papakita ko sa inyo. Anti-mangusin. Andyan Bungo Marcos, ako to. Si Sir Eric Taba, attorney to, si I.M. Him, si Sir Ervin Chubal. Ayan si Sir Yulen Marcos, member Ayan Mr. Masungit Vlog, siya yan. Bakal naman ito. Meron kasing tinatawag na na United Talino Warriors noon before. Ayan siya si Yulen Marcos yan, di ba? Ayan Yulen Marcos. United Talino Warriors. United Talino Warrior. Si ang aming head nun tawag dito si Sir Manuel Mejorada. Kilala mo si Manuel Mejorada? Para may pakita ko sa inyo, si Coach Jarrett, kilala mo? Yan ang mga member ng UTW before. Lahat kami diyan nagtutulong-tulong kami diyan ma-expose si FLM. Gusto niyo pakita sa inyo. Ang chairman namin si Manuel Boy Mejorada. Ito na may mga members nun, si Food Genius. Ayan Bungo TV. 'Di ba? Kami niyan? Kanya-kanya kaming exposed dyan before. Then pag may nag-gather, ito ha. Hindi ba pakita ko sa inyo yung mga member namin para maniwala kayo. Lahat kasi kami nagtipon-tipon yan, mga big time businessmen yan at yung iba attorney. I-forward ko lang ha. Ayan si Tatay Boy, kilala nyo yan? Napakalaking event pala ito. Hindi ko ilang. Ayan kami lahat diyan 'Di ba? Sila Graveyard, sila saan ba banda yung ito si Jojo A, kilala mo 'to si Jojo A?
Si Jojo Alehar. Meron lang kasing meron lang. Kasi lahat kami dyan, nagtutulong-tulong talaga kami dyan. Ito, si Shem ni Anyol. Ito naman yung dumali kay kay kilala niyo si Don Chiuto. Ito, tag team naman kami dalawa kay Don Chiuto noon before. Yung Kay Shem ni Anyol. parang baby siya nakasama. Alam mo ba kung bakit nakamas kami? Si Coach Jarrett nga, kung kilala niyo si Coach Jarrett ngayon, lumipat ng bahay, talaga hinahunting talaga kami nung dati. Ni Di ba? Old teachers. Mhm. Yan, si Ma'am Eva Anyunuevo, kilala mo? Ay, ito, kilala mo to kung sino? Yan, kilala mo kung sino yan? Yan ang Bungo TV dati noon. Nagpadala ako ng bigas, kinabukasan. 'Di ba? Kaya wag mong ko-questionin ang identity ko dahil lumaban kami nung dati. Member ako ng UTW noon. 'Di ba? Yung pag-gather ng evidence. 'Di ba? Kaya wag mo sasabihin na nagmamalaki. Talaga ipagmamalaki ko yung kasama ako doon sa grupo na yun eh. 'Di ba? Nagtulong-tulong kami. Okay, pagpatuloy na natin yung sinasabi ni 88. Hindi ako nagpakulong, kasama ako doon sa grupo na nagpakulong. Never ko sinabing ako nagpakulong doon. 'Di ba? Kasi kasama din namin yung mga kilala mo si Sir Vic Lorenzo, kasama din namin 'yun. Dati yung chief ng NBI cybercrime. Para patulan niya. Milyonaryo yan. Ikaw. Sino para ba milyonaryo? Ay, si FLM daw milyonaryo. Nanghihingi nga yun ng mga donation sa OFW. Taka talaga to si 80, hindi niya alam. Anong meron ka? Yung pagre-react mo na hindi maganda? Alam ko. Kung sino man yung tao na sumuko sa inyo, hindi po ninyo i-react yan. Pero hindi nyo alam yung ginagawa nila. O, hindi sabihin mo. Hindi, ang importante dito kasi, umamin na yung iba. 'Di ba? Kapag umamin na sa publiko yung iba, na nanluloko, or scripted yung ginagawa, kasalanan ng mga viewers yung pag maniniwala pa uli. Kayo, hindi kayo umaamin eh. Dito si 88 nagkakaroon na ng struggle si 88 dito eh. Nagtuturo na ng iba. 'Di ba? Mas harsh sila kaysa amin kasi wala akong Kesa sa inyo, so harsh din kayo. Nadudulas-dulas na. sa OFW. Kaya maraming nag-chat guys sa amin na itanong natin kay kaibigan kung anong gagawin Wala. daw siya. Totoo ba kaibigan na hinamon po kayo ni Sir? Guys, sabi po ni kaibigan, hindi yan papatol. Oo, kasi may professional din po siyang tao. Hindi yan papatol po sa atin. Paano kung patulan ka? Magpa-podcast kami. Abangan mo na lang yung podcast namin, ha? Tingnan kung paano ka... Ito nga, kayo nga, walang hiya kayo eh. 'Di ba? Walang hiya kayo eh. Ano bang ginawa nyo dati kay ginamit nyo si Sir Ed dati, 'di ba? Sinungaling ka talaga, sabi mo, ginagamit daw si Sir Ed Caluwag. Kayo nga, ginamit nyo si Sir Ed Caluwag. Sabi nyo, sumaludo pa nga eh. Sabi nyo, di ba? Tamo ha, yung... Sabi daw, papakita ko lang ha. Ako pong pagbibintangan mong gumagamit. Kayo nga ginamit nyo si Sir Ed sa thumbnail nyo eh. May message nga sana kayo nung nung ni Sir Ed eh. Sana ba yun? Ayan kasama ka dito.
may message kay Ghost Hunter 88 kasi kayo, ang ginawa nyo, nilagay nyo sa thumbnail na sumasaludo sa inyo si Sir Ed Caluwag. Napakasinungaling mo talaga, 88. Diba? Binasag ka din. Noon pa lang, binabasag ka na ni Sir Ed. Ito, kami-meet lang namin dalawa ni Sir Ed neto. Diba? 11 months ago pa yan, no? November 17, 2023. May part dito na, na ginamit nyo si Sir Ed. Saan ba yun? Hanapin natin, ha? Wala po akong kinamend na mga sample unless na nakasama ko. There were two na sinama ko dun sa vlog. Tama. Daw kayo yung mga Ghost Hunter. Oh, saludo daw, sabi mo, no? Sir Ed, nabalitaan niyo yun, yung nagsabi na saludo daw kayo yung mga Ghost Hunters na peke. Wala po akong kinamend even before na mga ghost hunter. For clarification, wala po akong kinamend na mga ghost hunter. Diba? Sabi nyo, saludo ka mo, diba? Ang ano mo doon, si Smoke Creepy. Kasama mo doon, diba? Yung thumbnail nyo. Sumasaludo si Sir Ed Caluwag daw, sabi nyo eh. O, sino ngayon na nang gagamit kay Ed Caluwag? Napakasinungaling talaga ni 88. Diyos ko. Ito, tandaan mo 88 ha, 10 minute lang yung video mo, pero aabot tayo ng 1 oras. Kasi alam po Sa niya, kakasagot sa'yo. alam po niya guys, kung ano ang tama. Dapat no, maraming naggawa-gawa po ng mga kalaswaan dyan, yun tirahin nyo. Maraming gumawa ng... Bahala sila doon. Ba't tuturuan mo kami? Kay ikaw nga ang gusto naming i-expose eh. 'Di ba? Sumagot ka kasi humarap ka. Video na sinabi nila, si Dr. Willie Ong ay nilamayan na, binisita na ni... Hindi, wala kaming pakialam doon. Ang gusto namin, sinabi, kinausap ng duwende mo si Doc Willie Ong. Yun ang topic dito. Hindi naman paranormal yun eh. Ang field ko paranormal at pasok ka doon. Huwag mo kaming tuturuan. Bongbong, yung lamay, yun ang paskasuhan nyo, wala kaming ginawang masama kundi... Ba, wala naman sinabing kakasuhan ka eh. May sinabi bang kakasuhan ka? Natatakot ka na ba na ma-expose ka? Tandaan mo, gagawa kami ng podcast. Si Sir Ed mismo nagsabi niyan, 88 ha? Hindi ako. Na ipapodcast namin yan. Ayan oh. Maganda yan, magpang-podcast. 'Di ba? Pag nag-podcast tayo, yari ka. 'Di ba? Lahat ng sinabi mo dito, pag-uusapan namin yan. Maganda pa nga yung ginawa namin eh. Ano maganda? Kaibigan, Ano maganda ginawa nyo? Na kinausap si Doc Willie Ong? ulitin mo yung sinasabi mo. Sabi po ni kaibigan, itiit, magtimpi ka. Pabayaan mo yung tao na gustong pabagsakin ka, no? Mayroon mang tayong nagawang kasalanan, di po kayo managot, no? Ilang tao na tulungan ko, gusto nyo akong ipakulong nyo. Sino nagsabi magpapakulong ka? Ang gusto namin, sumagot ka. Wala nagsabi magpapakulong, nagpapaawa na to sa ano niya, no? Sa mga supporters niyang bobo. Dahil biro akong laboratory dito sa ano. Wala! Sabi mo, magtatayo ka pa lang, sinungaling ka na naman. 'Di ba? Sinungaling ka na naman. Ang sabi mo, magtatayo ka pa lang ng laboratory. Ngayon may laboratory ka na. Anong lalaboratoryihin mo? Pharmaceuticals ba yung ano mo? Yung ginagawa mo? Napakasinungaling talaga ni 88. 'Di ba? Sabi niya, balak niya daw ngayon may laboratory na. Sinungaling talaga. Pagani, hindi pa nakatayo yung isang haligi. Oh, ay ba't ka papahuli? 'Di ba? Sinungaling ka kasi. Pakulong na nyo, mamaya na kapag na... Sino nagsabing papakulong ka? Ang gusto namin humarap ka, sumagot ka. Ano nagsabing papakulong ka? Dahil kung ipapakulong ka, noon ka pa dapat pinakulong. 'Di ba? Ang gusto namin sumagot ka. Puro ka iwas eh. Binibigyan ka naman ng chance eh na humarap eh. na patayo na natin.
Sa totoo lang, wala akong kinatakutan sa inyo. Wala pala. Ang gagawin ko, Wala pala, edi humarap ka. 'Di ba? Ironic itong sinasabi mo eh. Wala ka palang kinatatakutan eh. Tapos sasabihin mo, hindi ka humarap, hindi papatulan. Halata namang apektado ka, gumawa ka ng video eh. Ang palusot nito, hindi papatulan. Tapos hindi takot, edi humarap ka, mag-live tayo. 'Di ba? Live. Wala namang gagastusin, mag-o-on ka lang, nakakapag-live ka nga dyan sa ano mo eh. Sa channel mo eh. Edi live tayo. Gusto pa kasama pa si Sir Ed eh. Live tayo eh. Sabihin mo sa pagmumukha ni Sir Ed na ginagamit ko lang siya. inyo dyan, dada lang kayo ha. Kasi yung baser yan guys, kaya matagal na yan, nagpapansin, ginamit pa niya yung taong profesional para magpasikat. Kawawa naman. Marami tayong mga followers na nakapanood sa kanya, kaya sinumbong sa atin. Si kaibigan ninyo, o kaibigan si Otto, hinahamon daw, kaya nandito tayo. Hindi, sinungaling. Kung nanood talaga yan, alam ng mga followers mo na ikaw ang hinahamon. Hindi yan duwende mo. Napakasinungaling talaga nito. Nukno ka na sinungaling. Si kaibigan Adwindi na naghamon po. Si Sir. Tamo, dito pa nga lang sinungaling na yung duwende mo eh. Ulitin nga natin yon. Wala daw, sabi ni 88 dito, tamo ha, napakasinungaling talaga. Sobrang sinungaling. Hinahamon daw, kaya nandito tayo. O tamo, Walang nakita si kaibigan Adwindi na naghamon po. Si Sir. wala daw nakita na naghamon. Play nga natin uli. Play nga natin uli. Bulag yata yung duwende mo min eh. Tamo ha. Kaya nung tinutulungan ko talaga dahil pagka hindi mo inano yung mga peke, lahat ng enthusiast dito sa Pilipinas pagtatawanan sa ibang bansa. Baba ng quality. Lalo yung Grabe naman yun. Napanood na yun kay 88? Ano naman yun, sir? Sabi daw ng duwende niya, tatanungin kung totoo daw si Sir Ed. Tapos yung... yung duwende? Kay J. Costura. Yung duwende? Parang gago. kunin ko kaya yun, sabihin ko, sige harapan tayo, tawagin mo yung duwende mo. May paghahamon na nangyari o wala? Ulitin ko uli ha. Hamunin ko kaya yun. Tamo. Kunin ko kaya yun, sabihin ko, sige harapan tayo, tawagin mo yung duwende mo. Wag ganun. Diba? Tawagin mo ang duwende mo. Imposible naman ang tinutukoy ni Sir Ed dyan, yung duwende. Sasabihin niya sa duwende, tawagin mo ang duwende mo, duwende siya. Ikaw yun. Diba? Wag tanga, 88. Masyado mo namang ginagago yung mga, yung mga follower mo. Hindi po siya naghamon. Ginamit siya sa thumbnail para Ginamit sa thumbnail lang. Ano yun? Ano yung ginawa ko? Thumbnail din yung nagsasalita? po ay makahatak ng mga viewers para maka-views in town, kaluoy. Wala. Come on. Anyway, mga kababayan ko, bahala na kayo dyan ha. Maraming salamat po. Bye-bye.